Baguhin ang isip, baguhin ang buhay. Number 1. Unahin mong alagaan ang sarili mo. Hindi ka makakapagbigay kung ikaw mismo ay ubos na. Madalas inuuna natin ang iba hanggang sa mapagod tayo. Hindi pagiging makasarili ang pag-aalaga sa sarili. Ito ang paraan upang magkaroon ka ng lakas upang makatulong sa iba. Number 2. Lumabas sa comfort zone. Doon nagsisimula ang tunay na paglago. Lahat ng bago ay nakakatakot sa simula. Pero tandaan, walang bagong tagumpay kung palagi kang nananatili sa lugar na komportable ka. Baguhin ang isip, baguhin ang buhay. Number 3. Maliit na hakbang ay progreso pa rin. Unti-unti pero umaabante. Huwag maliitan ko, maliliit mong tagumpay. Ang bawat araw na pinipili mong bumangon at magpatuloy ay isa ng panalo. Hindi mahalaga kung mabagal. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Number 4. Baguhin ang iyong pananaw. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay. Pero kontrolado natin kung paano tayo mag-iisip at tutugon. Ang positibong pananaw ay hindi nag-aalis ng problema, ngunit nagbibigay ito ng lakas para harapin ang mga ito. Number 5. Huwag matakot. Magsimula muli. Bawat panibagong simula ay bagong pag-asa. Ang pagtatapos ay hindi palaging kabiguan. Minsan, ito ang paraan ng buhay. Upang ihanda ka sa mas magandang oportunidad, huwag matakot magsimula ulit. Dala mo na ngayon ang mga aral na dati ay wala ka. Number 6. Piliin ang maging masaya. Ang saya ay desisyong ginagawa araw-araw. Hindi magiging perpekto ang bawat araw, pero maaari mong piliing makita ang mga biyayang nasa harap mo. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pusong marunong magpasalamat. Number 7. Maliit na gawi, malaking pagbabago. Ang disiplina ngayon, tagumpay bukas. Hindi isang malaking desisyon ang nagbabago ng buhay, kundi ang maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Ang consistency ang tunay na susi sa pangmatagalang tagumpay. Number 8. Piliin ang katahimikan. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. May mga pagkakataong ang pinakamatalinong sagot ay ang pananahimik. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil pinili mong protektahan ang iyong kapayapaan.